Ngumiti kayo sa ama kapag siya'y umuuwi, dahil sa labas ng tahanan, kinakaharap niya ang isang mundong puno ng bigat at katahimikan. Iyan ang laging paalala ni Mama. At ngayon, nauunawaan ko na kung bakit. Ano nga ba ang kaibahan ng ina at ama? Ang ina, nagdadala sa iyo sa kanyang sinapupunan ng 9 na buwan. Ang ama, buhat ka sa kanyang balikat habang buhay, kahit hindi mo iyon nakikita. Ang ina, sinisigurong palaging may pagkain sa iyong hapag. Ang ama, nagtuturo kung paano mo kakayanin ang mundong hindi laging busog sa kabutihan. Ang ina, niyayakap ka sa gitna ng luha. Ang ama, tahimik na nagtitimpi ng sariling luha para manatili kang matatag. Ang ina, laging naririyan kapag ikaw ay natatakot. Ang ama, laging palaban kahit siya rin ay may kinatatakutan. Ang pagmamahal ng ina, madalas nararamdaman agad. Ang pagmamahal ng ama, madalas nauunawaan kapag huli na o kapag ikaw na rin ang naging ama. Ngunit sa dulo ng lahat, ang ina at ama ay dalawang haliging magkaiba ang paraan, pero iisa ang layunin. Ang mahalin, itaguyod at ilaban ka. Kahit hindi mo ito namamalayan, hindi mo sila kailangang ikumpara. Kailangan mo lang silang pahalagahan. Habang sila'y naririyan pa, yakapin mo sila. Sabihin mong mahal mo sila. At higit sa lahat, pasalamatan mo sila. Hindi lang sa araw ng mga ina o ama, kundi sa bawat araw na ikaw ay buhay.